si Colleen Ong, tumatayong secretary ng SKML. Andito tayo muli sa panibagong episode ng SKML Fish Talks at makakasama natin ngayong araw si Kuya Aaron Love You Marandakan, leader ng Alliance Organization. Yes, hello Colleen. Good day. Magandang araw po, Kuya Aaron. Kamusta naman po tayo? Ayun, good vibes lang at always stay positive tayo. So ngayong araw po, may mga questions kaming inahanda na sasagutin nyo. Okay lang po ba? Yes, sa tingin ko naman, hindi siguro mahirap yan, ano? Yeah, hindi naman po. Getting to Yan. know you lang. So ayun ang una po nating tanong is, sino nga ba si Aaron Love You Marandakan? Well, ako po si Aaron na Labay Marandakan. Nakatira ako sa Empere Street sa Barangay Pansol. So, dito na talaga ako lumaki. Pati yung family ko, pati yung mga grandfather ko, dito na. So, yung father ko is si Colonel Israel Dumarag Marandakan. Yung mother ko naman si Nena Labay Marandakan. Nagtatrabaho siya sa Philippine Information Agency sa may Channel 4, sa may Visayas Avenue. So, meron akong 3 anak. I have 2 daughters and 1 son. Tsaka isa lang ang asawa ko. Siyempre naman, isa lang. Di ba nag-iisa? So, bilang isang leader ng organisasyong Alliance, pwede niyo po ba ibahagi sa amin kung paano kayo nabuo o nagsimula? Actually, nag-start yung Alliance as ditong pandemic lang talaga na sabi namin ni Kagawad Melvin na kung ngayong pandemic, mahirap nating ibahiba yung mga tulong na gusto nating na ibigay. Bakit kaya hindi natin itap yung mga organization dito sa Pansol? Dahil madami naman sila, bakit hindi na lang natin ibaba yung tulong doon at sila na mismo per area ang magbigay noon. Doon namin nabuo yung Alliance. As in, Alliance means yung pagkakaisa means one. Kaya pinag-isa-isa namin organization para yung tulong mabilis naming may parating sa mga dito sa community natin. So, para sa iyo, ano nga po ba ang kahulugan ng pagiging leader? Sa akin, ang ibig sabihin ng leader, nakikreate siya sa isang sitwasyon na when everybody's down, you're up for the task. So, pag naging leader ka, it means na yung mga down, pwede mo siyang gawing leader din. Hindi lang, leader means, hindi ibig sabihin na boss ka. Ibig sabihin leader parang minomotivate mo yung mga tao to be a leader din. Yeah, sa madaling salita po, ang mga leader nga po ay isang taong nagiging daan sa mga iba pang tao na mapunta sa tamang lugar. Bilang isang pamilyadong tao, paano ka po bilang isang nagiging ng tahanan? Ako naman hindi ko masasabi na perfecto akong meron din akong ups and downs sa family na. Medyo strict ako sa mga anak ko na kailangan always sila nagbabasa kasi nga yung kaya ko lang, hindi ko sila kayang pamanahan ng talagang, dahil wala naman talagang ganun na lahat naman talaga nawawala yan. Pero yung knowledge talaga, kahit kailan hindi kasi mananakaw yun diba? So pag na-achieve mo talaga, sarili mo talaga, hindi dahil sa magulang mo o sa ibang tao, dahil ikaw mismo nagpursige ka sa buhay. Siguro, lahat naman siguro ng mga magulang, yun ang gusto sa ating Yes. para sa ating mga anak na magkaroon ng edukasyon. Kuya Aaron, anong klaseng modelo kasi yung anak? Sa akin masasabi ko na kasi ang mga anak parang ginawa kong barkada na parang sige, hindi ko kayo higpitan pero huwag niyo akong aabusuhin. Diba? Parang sige, we're gonna share our laughters, parang yung kulitan natin, lahat. And then at the end of the day, syempre magulang pa rin ako na pag mali yun. Hindi pwedeng pagkit nagkukulitan tayo papalagpasin ko na. Hindi pwedeng yun. Ang galing, no? So, very modern pala yung approach nyo sa Yes, parenting. oo. Syempre, maganda yan kasi syempre marami kabataan ngayon na ayaw na natin sa traditional na porket ako yung parent, dapat ako yung authority. So, napakagandang example niyan, Kuya Aaron. Bilang isang leader ng organisasyong Alliance, paano mo naiaangkop o naipapakita sa iyong mga pinamumunuan ang pagiging isang ama? Actually, meron kasing advantages and disadvantages. Advantages kasi, yung mga anak ko,
na ginagayad ko. Ngayon naman, sa mga organization, ganoon din naman yung ginagawa ko. Ginagayad ko sila pero hindi ko sila pwedeng actually pakialaman kung ano yung gusto ko. Kailangan, magsasuggest lang ako kung ano yung, siguro kung ano yung pwede nilang gawin. Siyempre, nasa kanila pa rin. At the end of the day, nasa kanila pa rin kung ano yung gusto nilang gawin. Kasi kami naman, bilang mga leader, support lang kami kung ano yung gusto nila. Kasi sila yung mas nakakaalam nun lalo na sa area nila, kung ano yung mga kailangan, kaya gano'n. So parang bilang leader, ama rin po kayo na nag-guide, pero hindi yung po sila didiktahan sa Yes. kung ano yung gusto nilang mangyari. Ayun yung number one talaga. Yeah, tama naman po yun. So ano nga po ba, bilang isang leader, ano na yung sa tingin mo yung pinakamalaking na-achieve nyo ng inyong organization? Not necessarily material po. So, yung na-achieve namin is yung pagkaka-unite namin dito sa mga organization natin. So, almost nasa 22 organizations na na-unite na natin. Ang pinaka maganda dito dahil napagsama-sama namin yung mga organization, sa panahon ng pandemya talagang natutulungan kami. Parang everybody is involved, everybody is active na parang alam mo yung wala silang makukuha pero go pa rin sila na tulong. Ayun yung maganda. Oo, tulong kung tulong Kumbaga sa panahon talaga itong pandemic talaga parang hindi na nila inisip kung may makuha ba sila. Ang mahalaga sa kanila yung kung ano yung maitutulong nila, kung ano yung maihahandog nila para sa community natin. Wow, very selfless naman po. Yes, ayun ang maganda doon, selfless talaga. So nabanggit niyo po kanina na isa po si Melvin Lario na tumulong sa inyo para bumuo ng mga organization na to. So, ano nga po ba ang pagkakakalala nyo kay Melvin Lario? Si Kagawad Melvin talaga, ang kakilala ko sa kanya na yung mga imposible, parang huwag mo isipin yan, Brad. Parang kaya natin yan. Parang he makes the impossible to be possible. Na parang meron yan, basta mag-pray lang tayo kay Lord na alam natin na hindi tayo iiwan niya at laging merong solusyon dyan. Ayun ang kakilala sa parang laging center of niya talaga si God Ayun. Ano po ba ang naging influensya ni Melvin Lario sa pagtakbo niyo bilang kagawad? Actually, yung naging yung parte niya sa akin talaga yung yung pagtakbo ko talaga ngayon is yung parang maging kailangan huwag mong isipin kung ano yung magiging benefit, kung ano yung makukuha mong benefit sa barangay. Kung nakaupo ka na, kailangan ano ba yung magiging mag-benefit sa'yo ng mga mamamayan natin. So, paano po ba naka-apekto si Melvin Lario sa iyong personal na buhay? Katulad din ng sinabi ko na na lagi siyang positive. Talagang pag sinabi niya, hindi posible yan. Posible yan kasi pag-pray lang natin. Ang mahalaga lang doon yung hindi tayo mawawala ng tiwala kay Lord at sa sarili natin. Lalong-lalo na sa mga pamilya natin kasi sila yung unang susuporta sa atin. Totoo, very God-centered po pala si Melvin Lario. Yes, totoo yan. Yung magkasama nga kami talagang, punta ka dito sa church, tayo. Minsan, sama ka sa akin. Lagi niya akong sinasama pag may time talaga kami. Nag-church kami. Kung may nalarawan mo paano mo mailalarawan sa isang salita si Melvin Lario? Sa isang salita siguro, blessing. Yes. Kasi sa ibang tao, kumbaga yung blessing niya na para sa kanya. Kung alam naman niya hindi niya pa gagamitin, talagang i-bless niya pa sa iba yun. Ibibigay niya pa. Kumbaga talagang hindi siya selfish ng tao. Kumbaga parang sinabi niya na pag may dumating sa yung blessings at hindi mo kailangan, hindi para sa iyo yun Kumbaga parang pinadaan lang sa iyo para para maging blessing ka rin yes, sa yun. Idaan sa tao. Meron po ba kayong mensahe kay Melvin Lario? Ang message ko lang kay Brad, kay kapatid na Melvin na maraming salamat at masasabi ko na isa ka sa mga top model dito sa ating community. Kasi isipin mo through fish vendor naging nakapagtapos siya ng pag-aaral, tapos ngayon barangay elected official na siya. Kaya kumbaga parang parang pagkasama mo siya parang masaya ka na, pwede mo siya pagmalaki ito, fish vendor lang dati yan. Pero ngayon, tingnan mo, di ba? Elected official na siya. At hindi lang yun, nakapagtapos pa siya ng pag-aaral.
So, ayun lamang po, no, Kuya Aaron. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa paanyaya namin ngayong araw. Salamat din po din dahil naimitahan niyo ako dito sa inyong show. At masaya din naman ako sa mga tanong. Kumbaga parang Mas nakilala namin kayo. oo. Actually first time ko to kaya masaya talaga ako. Medyo kabado po ba kanina? Medyo kapado naman pero yung habang tumatagal parang na-enjoy ko na. Oo. Sige, maraming salamat po. Muli, maraming salamat sa ating guest na si Kuya Aaron Love You Marandakan, Thank you. ang leader ng Alliance Organization at susunod na kagawad ng Pansol. Thank you. God bless. Muli, ako si Colleen Ong, tumatayong secretary ng SKML, at abangan niyo po kami muli sa susunod na episode ng SKML Fish Talks. Yun lamang po at maraming salamat.